May gusto lang sana akong i-share na kwento sa inyo. Tawagin niyo na lang akong Tino. May nangyari sa amin ng asawa ko noong bago pa lang kaming nakatira dito sa lugar namin. Medyo liblib na baryo ito, malayo sa kabihasnan, pero okay naman ang signal ng internet. Kaya kahit papaano ay hindi naman kami napag-iiwanan ng panahon. May nangyari raw kasi dito sa amin noon na malaking trahedya. May festival daw noon sa baryo. Tapos bigla na lang nagkaroon ng isang malaking sakuna. Maraming namatay. Ang sabi ng mga nakakatanda, isang diwata raw ang may kagagawan noon. Nagtampo raw kasi dahil sa mga residente na nagpuputol ng mga puno sa kagubatan, kaya pinarusahan ang buong baryo. Kaya raw hindi umuunlad ang lugar namin dahil sa takot ng mga tao na maulit ang trahedya. Hindi ko alam kung totoo ba yung kwento na yon. Pero may nangyari sa amin ng misis ko na pwedeng makapagpatunay na totoo nga ang mga kwento tungkol sa diwata. Bago pa lang kaming lipat sa lugar na ito ay binalaan na kami ng mga residente tungkol sa diwata. Kailangan daw naming mag-ingat sa mga sinasabi namin dahil baka magalit ang diwata. Ako, hindi naman ako naniniwala sa mga ganoong bagay. Para sa akin, mga kwento lang yon na pampalipas oras. Pero yung asawa ko, natakot sa mga kwento ng mga kapitbahay namin. Isang gabi, nakarinig kami ng pag-awit mula sa bakanteng lote sa tapat ng bahay namin. Yung boses, parang umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Parang kahit saan ka magtago, maririnig mo pa rin. Nakakakilabot talaga. Hindi ko makalimutan yung takot na naramdaman namin ng misis ko noon. Yung boses ay parang boses ng isang napakagandang babae, pero hindi namin makita kung sino yung umaawit. Nung sumilip ako sa bintana, wala akong makita, pero yung boses ay parang nasa tapat lang talaga ng bahay namin. Lumipas ang mga araw at napansin ko na yung mga halaman sa bakuran ay nalalanta. Parang may gustong ipahiwatig yung diwata sa amin. Baka nga nagagalit siya. Kahit na dinidiligan ko naman sila araw-araw. Doon ko naisip na baka totoo nga ang mga kwento ng mga kapitbahay namin. Baka nga may diwata na nagmumulto sa lugar namin. Naalala ko yung boses na narinig namin ng asawa ko. Baka yun ay yung diwata na nagagalit sa amin. Kaya naisip ko na baka kung magtatanim ako ng mga bulaklak para sa diwata, ay baka sakaling mapatawad niya kami. Pero sabi ng asawa ko, magtanong daw muna kami sa mga kapitbahay kung anong bulaklak ang gusto ng diwata. Mabuti na lang at may nagrekomenda sa amin na kausapin yung matanda na nasa dulo ng kalsada. Siya raw kasi ang nakakaalam ng ritual para sa diwata. Pero bago pa man namin makausap yung matanda ay may nangyari na naman na kababalaghan. May mga kabataan na nagpunta sa amin. Taga-ibang baryo sila. Nakita raw nila sa social media yung kwento tungkol sa diwata. Kaya gusto nilang mag-imbestiga. Hindi ko alam kung paano nakarating sa social media yung kwento tungkol sa diwata. Pero dahil sa mga kabataan na yon ay nagparamdam na naman yung diwata. Naglalakad ako noon pauwi sa bahay. Medyo late na ako nakauwi dahil may tinapos pa ako sa trabaho. Habang naglalakad ako ay may napansin akong mga nagliliparang dahon. May mga ilaw din na umiikot sa paligid. Parang mga alitap-tap na naglalakihan. Doon ako nakaramdam ng takot dahil naalala ko yung kwento ng mga kapitbahay namin tungkol sa diwata. Pinilisan ko ang paglalakad pero habang papalapit ako sa bahay namin ay palakas ng palakas yung ihip ng hangin. Parang may bagyo na hindi mo maintindihan. Yung mga alon ng hangin parang may sariling buhay. Nakakatakot talaga. Pero yung mga puno ay hindi naman gumagalaw. Yung mga dahon lang ang nalalaglag. Pagdating ko sa bahay ay sinalubong ako ng asawa ko. Sabi niya, may mga kabataan daw na nagpunta sa bakanteng lote sa tapat namin. Tapos ay nag-i-stay daw doon gabi-gabi. Hindi raw niya alam kung ano ang ginagawa ng mga kabataan na yon. Dahil hindi naman niya makita mula sa bintana namin. Doon ko naisip na baka yung mga kabataan na yon ang dahilan ng mga kababalaghan na nakikita ko.
Nagdesisyon ako na kausapin sila. Pero bago pa man ako makalabas ng bahay, ay bigla na lang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nagulat ako dahil kanina lang ay napakaliwanag ng buwan. Pero ngayon ay parang may bagyo na. Lumabas ako ng bahay kahit na pinipigilan ako ng asawa ko. Alam ko na may kinalaman yung diwata sa pagbabagyo. At alam ko rin na yung mga kabataan na nasa bakanteng lote ang dahilan ng lahat. Nakita ko sila na nakatayo sa gitna ng bakanteng lote. May hawak silang mga cellphone at nagvi-video sa paligid. Lumapit ako sa kanila at sinabihan sila na tigilan na nila ang ginagawa nila dahil nagagalit na yung diwata, pero hindi sila nakinig sa akin. Bagkus ay nagtawanan pa sila. Sabi nila, hindi raw ako pwedeng makialam sa ginagawa nila dahil public property naman daw yung bakanteng lote. Nagpantig yung tenga ko sa sinabi nila, pero bago pa man ako makapagsalita ay bigla na lang nagliwanag ang buong paligid. Parang may kidlat na napakalapit sa amin. Napapikit ako ng mga sandali. Pagdilat ko ay nakita ko na yung mga kabataan ay nakahandusay na sa lupa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanila, pero alam ko na yung diwata ang may kagagawan noon. Nung biglang nagliwanag, ay nakita ko yung puno na nasa dulo ng bakanteng lote. Parang may isang babae na nakatayo sa itaas noon. Hindi ko maaninag yung mukha niya dahil napakaliwanag niya. Pero narinig ko yung tinig niya. Sabi niya sa akin, apo raw ako ng isang tao na minahal niya noon. Kaya ako lang ang tanging tao na nakikita niya sa buong baryo. Sabi pa niya, gusto raw niyang makasama ang lolo ko. Kaya lang ay naunahan na raw siya ng lola ko. Binigyan niya ako ng isang responsibilidad. Sabi niya, ako raw ang magiging tagapamagitan ng baryo at ng kagubatan. Ako yung magbabantay na walang gagawa ng kalokohan sa kagubatan para hindi na magalit ang diwata. Pagkatapos noon ay bigla na lang siyang nawala. Nagising yung mga kabataan at nagtakbuhan palabas ng bakanteng lote. Hindi ko na sila pinigilan. Hinayaan ko na lang sila na umalis. Kinabukasan ay nalaman ko na umalis na pala yung mga kabataan. Hindi na sila nagpaalam sa mga kamag-anak nila na nakatira sa baryo namin. Simula noon ay naging maingat na yung mga residente sa mga ginagawa nila. Dahil alam nila na ako ang magsusumbong sa diwata kapag may ginawang kalokohan ng mga tao sa kagubatan. Habang tumatagal ay nasanay na rin kami ng asawa ko sa pamumuhay sa baryo. May mga bagong lipat na rin dito. Sinasabihan ko sila tungkol sa diwata pero hindi sila naniniwala. Kaya hinahayaan ko na lang sila, baka sakaling magparamdam ulit yung diwata. Nung nakaraang buwan ay narinig namin ng asawa ko yung pag-aawit na galing sa bakanteng lote. Parang paalala na nandyan pa rin siya, nagmamasid at handang magparusa kapag may lumabag sa kagubatan. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Alam namin na may ibig sabihin yun. Nagpaparamdam na naman ang diwata. Ibig sabihin ay may gumagawa na naman ng kalokohan sa kagubatan. Mayroon po kaming malaking puno ng balete sa gitna ng aming bukirin. Bahagi ito ng aming mana sa probinsya. Ang sabi ni tatay ay hindi raw dapat pinapagalaw ang punong balete na iyon dahil may nakatira raw na engkanto roon na nagbabantay sa mga puno ng prutas sa paligid ng balete. Doon din sa ilalim ng balete, nag-aalay ng mga dasal at alay para sa mga ninuno namin, ang mga nakakatanda sa pamilya. Noong huling uwi ko sa probinsya para sa piyesta ng bayan, naalala ko yung takot na dulot ng mga kwento tungkol sa engkanto sa puno ng balete. Nasa bakuran kami noon ng bahay ng lolo at lola namin. Nagkukwentuhan ng mga pinsan at ilang kaibigan. Sabi ng isa kong pinsan, hindi raw totoo yung engkanto na sinasabi ng mga magulang namin. Pinaglalaruan lang daw kami ng mga ito. Kaya para patunayan na hindi siya natatakot, hinamon niya kami na matulog sa ilalim ng puno.
Kung totoo raw yung engkanto, bakit hindi raw nito pinapalayas yung mga taong nagtitirik ng kandila at nag-aalay ng pagkain sa ilalim ng puno? May punto naman yung pinsan ko, kaya lang ayaw kong sabihin sa kanya na tama siya. Kasi baka marinig kami ng mga magulang namin at mapagalitan kami. Ang sabi ko na lang sa kanya, kung talagang hindi siya naniniwala sa engkanto, ay patunayan niya. Matulog siya sa ilalim ng puno ng balete. Natawa siya at sinabing matutulog daw siya roon kung sasamahan namin siya. Pumayag ako at yung dalawa pa naming pinsan. Nagtakda kami ng araw na wala kaming pasok sa eskwela. Nung araw na iyon, nagpaalam kami sa mga magulang namin na matutulog kami sa bahay ng lolo at lola namin. Hindi namin sinabi na doon kami sa ilalim ng puno ng balete matutulog. Baka kasi hindi kami payagan. Nagdala kami ng mga kumot at unan. Nung gabi na, saka kami pumunta sa puno ng balete. Iba yung pakiramdam, parang may malamig na hangin na umiikot sa paligid. Naglatag kami ng mga banig, nagkwentuhan muna kami at nagbiruan, pero ramdam mo yung kaba sa bawat tawa. Pero dahil pagod sa mga gawain sa eskwela, ay agad din kaming nakatulog. Nagising ako ng madaling araw, maliwanag na yung buwan noon. Kaya kahit hindi ako nagdala ng flashlight, ay maliwanag pa rin ang paligid. Napansin ko na nawawala yung isa naming kasama. Tumayo ako at hinanap siya, pero hindi ko siya makita. Parang bigla akong kinabahan kasi alam mo yung feeling na may mali pero hindi mo masabi kung ano. Ginising ko yung dalawa pa naming kasama. Nagtaka rin sila kung saan nagpunta yung nawawala naming kasama. May napansin ako ng mga kahlat na mga gamit. Parang may nagkahlat ng mga papel at mga basahan. Sinundan namin yon at nagtapos sa gitna ng bukirin. Doon kami nakaramdam ng takot. Tinawag namin yung nawawala naming pinsan, pero wala kaming narinig na sagot. Hinanap namin siya sa buong bukirin, pero hindi namin siya nakita. Tapos ay narinig namin yung malayong halakhak na parang nang aasar. Hindi ko na kinaya ang takot. Tumakbo na ako pa uwi. Sumunod naman yung dalawa kong pinsan. Kinaumagahan, nakita ko yung malaking kaldero na ginagamit ni Lola sa pagluluto ng suman. Nakita ko na nakalagay yon sa ilalim ng puno ng balete. Tapos ay may mga buto na nagkahlat sa paligid. Nakaramdam ako ng takot. Naalala ko yung mga kwento tungkol sa engkanto na kumakain ng tao. Kaya pala hindi namin nakita yung nawawala naming pinsan. Kinain na siya ng engkanto. Isang gabi nagising ako dahil sa tawag ng kalikasan. Lumabas ako ng bahay at nakita ko yung mga pulang mata sa puno ng balete. Nagtago ako sa gilid ng bahay at pinanood yung mga mata na gumagalaw sa mga sanga ng puno. Tapos ay narinig ko yung malakas na halakhak na para bang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tumakbo ako papasok ng bahay at ginising si tatay. Sinabi ko yung nakita ko. Nagising din yung mga kapatid ko at si nanay. Nung lumabas kami ay nakita namin yung mga mata na naglalabasan sa buong puno ng balete. Parang mga apoy na nagliliyab sa dilim. Yung halakhak ay lumalakas at parang nanggagaling na sa buong paligid. Nakakatindig balahibo talaga. Tumakbo kami papunta sa bahay ng lolo at lola namin. Pero hindi pa man kami nakakalayo ay nakita namin na may nakasunod sa amin. Ang dami nila. Lahat sila ay may pulang mata at parang mga anino lang na walang mukha. Tumakbo kami ng tumakbo, pero yung bunsong kapatid ko ay nadapa, nahuli siya ng mga anino. Pilit siyang inaabot ni tatay, pero parang hinihigop siya ng lupa. Hanggang sa makita na lang namin na may mga pulang mata na lumabas sa mukha ng kapatid ko. Tumakbo kami ng tumakbo hanggang sa makapasok kami sa bahay ni na lolo. Hindi na kami lumabas ng bahay ng ilang araw. Yung mga pinsan ko na hindi nakasama noon sa pagtulog sa ilalim ng balete ay nagdala ng mga pulis para hanapin yung kapatid ko. Pero hindi nila ito nakita. Sabi ni tatay,
ay pinakain na rin ng engkanto ang kapatid ko. Nakaligtas kami ni tatay at ng iba ko pang kapatid, pero yung bunsong kapatid namin ay hindi na nakabalik. Isa itong sugat na hindi na maghihilom. Parang may butas sa puso ko na hindi na mapupunan. Araw-araw iniisip ko kung ano na kaya ang nangyari sa kanya, kung nasaan na siya ngayon. Ilang taon nang lumipas, nalaman namin na yung nawawala naming pinsan ay nakita sa ilalim ng puno ng balete. Nakabaon siya sa lupa na parang isang ugat ng puno. Para bang naging bahagi na siya ng puno, na parang sinipsip ng lupa ang kaluluwa niya. Hanggang ngayon ay naroon pa rin yung puno ng balete. Maraming na ang nawawala sa pamilya namin dahil sa puno na yon. Pero hindi pa rin yun pinapaputol. Ang sabi ni tatay ay bahagi na ng pamilya namin yung engkanto na nakatira roon. At yung nawawala kong kapatid at pinsan ay marahil nagiging bahagi na rin ng engkantong yon. Nang mamatay ang asawa ko, nagdesisyon kaming mag-ina na lumipat sa isang liblib na bayan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Siguro ay gusto ko lang na mapalayo sa lahat ng nakakaalala sa akin sa asawa ko, o kaya naman ay gusto ko lang na makahanap ng bagong simula. Ang alam ko lang ay hindi ko na kayang manatili sa dati naming bahay. Sa lugar na iyon ay palaging naroon ang asawa ko. Nakikita ko siya sa bawat sulok, sa bawat bagay, sa bawat tao. Hindi ko na kaya. Sa lugar na nilipatan namin, nakilala namin ang isang matandang lalaki. Siya yung tipo ng tao na alam ang lahat ng nangyayari sa bayan nila. Siya rin yung tipo ng tao na mahilig magkwento ng mga kababalaghan. Sa kanya ko unang narinig ang tungkol sa mga espiritu na naglalagi sa bayan nila. Marami raw mga kaluluwang ligaw na hindi makatawid sa kabilang buhay. May mga kaluluwa rin daw na sadyang pinipiling manatili sa mundo para bantayan ang mga mahal sa buhay. Nung marinig ko yon, naisip ko agad ang asawa ko. Pero sa totoo lang, medyo duda pa ako noon. Baka isa siya sa mga kaluluwang iyon. Baka naglalagi lang siya sa tabi ko at naghihintay na makausap ko siya. Sinabi ko yon sa matanda. Nag-alok siya na turuan ako ng mga ritual para makausap ang asawa ko. Ang unang ritual na ginawa namin ay sa tabi ng ilog. Pagdating pa lang namin, ramdam ko na yung kakaibang lamig ng hangin. Ayon sa matanda, maraming kaluluwa ang naglalagi sa ilog dahil sa mga nalunod doon. Parang may mga matang nakamasid sa amin mula sa tubig. Mas malakas daw ang mga espiritu kapag nasa tubig. Ang kailangan lang daw namin ay tawagin ang asawa ko at maghintay ng senyales. Halos 1 oras na kaming nakaupo doon sa tabi ng ilog. Nung marinig ko ang boses na kumakanta, lumingon ako sa matanda. Akala ko siya ang kumakanta, pero hindi gumagalaw ang bibig niya. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang isang lumang radyo na nakasabit sa isang puno. Doon nanggagaling yung kanta. Paboritong kanta yon ng asawa ko. Sabi ng matanda, hindi raw gumagana yung radyo na yon. Dekorasyon lang daw yon. Hindi ko alam kung bakit yun ang naging senyales ng asawa ko. Pero naisip ko na baka yun ang pinakamadaling paraan para makausap niya ako. Nabuhayan ako ng pag-asa. Naniwala ako na nasa paligid lang talaga ang asawa ko, kaya nagpatuloy kami sa mga ritual. Sabi ng matanda, kailangan lang daw na maging open ako sa mga mensahe ng asawa ko, at hindi nga ako nabigo. Isang umaga habang nagkakape ako, napansin ko na may nakasulat sa coaster ko. Good morning. Paborito ng asawa ko yung coaster na yon. Lagi niyang ginagamit kapag nasa bahay siya. Kaya alam kong siya ang nagiwan ng mensahe na yon. Doon nagsimula ang lahat. Naging madalas ang mga mensahe sa coaster. Minsan ay mga salita lang, minsan ay mga pangungusap, minsan ay mga tanong. Palagi kong sinasagot yung mga tanong niya.
Kahit na alam kong hindi niya maririnig, umaasa pa rin ako na naririnig niya ako. Nag-aalala na sa akin ang anak ko, sabi niya. Hindi na raw ako kumikilos ng tama, parang wala na raw ako sa sarili. Pero hindi ko siya pinapansin. Ang mahalaga sa akin noon ay nakakausap ko ang asawa ko. Isang araw, kinausap ako ng matanda. Sabi niya, baka raw hindi ang asawa ko ang nakakausap ko. Seryoso yung tono niya, parang may alam siya na hindi ko pa naiisip. Baka raw ibang espiritu na nagkukunwari lang na asawa ko. Posible raw na may masamang intensyon yung espiritu, kaya kailangan kong mag-ingat, pero hindi ko siya pinakinggan. Alam ko sa puso ko na ang asawa ko ang kausap ko, kaya nagpatuloy ako sa mga ritual. Isang araw niyaya ako ng matanda na magpunta sa isang sinaunang kagubatan. Sabi niya, malakas daw ang mga espiritu doon, kaya baka mas makausap namin ang asawa ko. Pumayag ako kahit na nag-aalala yung anak ko. Sa kagubatan nagsindi ng kandila yung matanda, tapos ay nagdasal siya, nakapikit siya habang nagdadasal. Ako naman ay nakatingin lang sa paligid. Bigla kong narinig yung asawa ko, tinatawag niya ang pangalan ko. Tumayo ako at sinundan yung boses niya. Nakita ko siya, nakatalikod siya sa akin. Tinawag ko siya, humarap siya sa akin, pero yung mukha niya ay nakakatakot, parang bangkay na nabubulok. Bigla niyang sinugod yung matanda, sinakal niya ito. Yung mga mata ng matanda nanlaki sa takot pero hindi siya makapagsalita. Parang hindi totoo yung nangyayari. Bigla na lang nawala yung asawa ko. Nakahandusay na sa lupa yung matanda. Hindi na ito gumagalaw. Patay na siya. Doon ako natauhan. Hindi ang asawa ko ang kausap ko. Ibang espiritu na may masamang intensyon. Nung mamatay yung matanda, doon ko lang na-realize na wala na ang asawa ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Paano ko nagawang maniwala sa isang bagay na ganito? Hindi ko mapigilang sisihin ang sarili ko. Wala na siya at hindi ko na siya makakausap pa. Nahulog ako sa depression. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero sinabi ko sa sarili ko na ititigil ko na ang lahat ng ritual. Hindi ko na hahayaan na makausap pa ako ng kahit anong espiritu. Lumipas ang mga taon. Unti-unti kaming nakabangon ng anak ko. Natutunan namin na magpatuloy sa buhay. Pero hanggang ngayon, may mga pagkakataon na nararamdaman ko pa rin ang presensya ng espiritu na kausap ko noon. Minsan, bigla na lang bumabagsak yung mga gamit sa kusina o kaya parang may malamig na hangin na dumadaan. Minsan, may mga nakasulat pa rin sa coaster. Minsan, nararamdaman ko na may nakatingin sa akin. Pero hindi ko na lang pinapansin. Alam ko na hindi ang asawa ko ang nararamdaman ko. Nung bata pa ako, hindi talaga ako naniniwala sa mga kwento ng matatanda namin na may mga aswang daw sa kagubatan. Para sa akin, mga kwento lang yon na pampatulog sa mga bata. Doon kasi kami nakatira sa isang liblib na baryo na nasa gilid ng kagubatan. Kaya naman marami sa mga kabataan doon ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Isa na ako doon, pero hindi naman ako nagrereklamo. Okay lang sa akin na hindi makapagtapos ng pag-aaral, pero hindi okay sa akin na maniwala sa mga kwento ng matatanda na may mga aswang daw sa kagubatan. Para sa akin kasi, kaya lang nila sinasabi yon ay para hindi kami lumayo sa baryo at para matulungan sila sa mga gawain sa bahay at sa bukid. Pero isang gabi, nagkaroon ng pagtitipon yung mga matatanda sa bahay ng kapitan. Nagtaka ako kasi, hindi naman eleksyon o may darating na bagyo. Kaya ano yung pag-uusapan nila? Pagbalik ni Lolo, sabi niya sa akin na may nakita raw na aswang sa kagubatan. Kaya nagkasundo yung mga matatanda na maglagay ng asin sa paligid ng baryo para hindi makapasok yung aswang. Sabi nila, yung asin daw kasi
parang pader na hindi kayang lampasan ng mga aswang. Tumawa ako. Sabi ko kay Lolo, naniniwala pa rin ba siya sa mga kwentong aswang? Nainis si Lolo sa akin, sabi niya, hindi na raw ako bata para hindi makinig sa kanila. Tapos, binigyan niya ako ng anting-anting. Sabi niya, isuot ko raw yon at huwag na huwag kong tatanggalin. Sabi ko, bakit? Sabi ni Lolo, hindi ko raw malalaman kung kailan ako aatakihin ng aswang, kaya mabuti na yung handa. Tumawa ako. Sabi ko, hindi naman ako natatakot sa mga aswang. Sabi ni Lolo, hindi ko raw kailangang matakot sa mga aswang. Matagal na raw siyang sanay sa mga ganitong sitwasyon kaya alam niya ang ginagawa niya. Ang kailangan ko raw ay matakot sa mga taong nagiging aswang. Kasi pwedeng kapitbahay ko lang sila o kamag-anak. Doon ako natakot. Kasi seryoso si Lolo nung sinabi niya yon. Sabi ko, ano ba yung gagawin namin sa mga aswang? Sabi ni Lolo, maglalagay raw kami ng asin sa paligid ng baryo. Sabi ko, hindi ba dapat sa paligid ng bahay? Sabi ni Lolo, hindi raw. Kasi kapag sa bahay lang, ibig sabihin, nakapasok na sa baryo yung aswang. Kaya dapat sa paligid ng baryo para hindi na sila makapasok. Kinagabihan, kasama si Lolo, naglakad kami sa paligid ng baryo. May dala siyang isang sakong asin. Tapos, hinahagis niya yon sa gilid ng daan. Sabi ni Lolo, kapag daw may nakita kaming aswang, tumakbo raw ako at magtago. Huwag ko raw siyang alalahanin kasi kaya niya yung sarili niya. Sabi ko, hindi ba dapat tumulong ako? Sabi ni Lolo, hindi raw. Kasi hindi ko pa kayang lumaban sa aswang. Nung mga oras na yon, kinakabahan na ako. Kasi parang totoo nga yung sinasabi ni Lolo. Naglalakad kami sa gilid ng kagubatan. Tapos biglang may narinig kaming tunog na nanggagaling sa loob ng kagubatan. Parang may nabali na sanga. Napatigil kami ni Lolo. Tapos tinuro niya yung langit. Sabi niya, tingnan ko raw yung lumilipad na itim na nilalang. Nakita ko yon. Para siyang malaking paniki. Tapos lumilipad siya sa itaas ng mga puno. Sabi ni Lolo, yun daw yung aswang na nakita ng mga matatanda. Doon ko lang napagtanto na totoo nga ang aswang. Sabi ni Lolo, hindi raw ako dapat matakot kasi hindi naman kami nakikita ng aswang. Tapos nagpatuloy na kami sa paglalakad. Pagdating namin sa bahay, sabi ni Lolo, huwag ko raw sasabihin kay Lola na may nakita kaming aswang. Tinanong ko si Lolo kung bakit, pero hindi na siya sumagot. Lumipas ang ilang araw, napansin ko na may kakaibang ginagawa si Lola. Parang palaging may hinahanap siya sa dilim at yung mga mata niya parang laging may tinatago. Isang umaga nakita ko si Lola na may inuukit na mga simbolo sa lupa. Tinanong ko siya kung ano yung ginagawa niya, pero hindi pa rin siya sumagot. Nagsumbong ako kay Lolo. Sabi niya, hayaan ko lang daw si Lola at huwag ko siyang pakikialaman. Sabi ko, baka may sakit si Lola. Pero sabi ni Lolo, ayos lang daw si Lola. Isang gabi hindi ako makatulog. Lumabas ako sa bahay. Nakita ko si Lola na naglalakad papunta sa kagubatan. Sinundan ko siya. Doon ko nakita na naghubad si Lola. Tapos inalis niya yung balat niya, parang ahas na naglalagas ng balat. Sobrang nakakatakot, para akong nanonood ng pelikula na hindi ko kayang tapusin. Nagulat ako. Tapos tumakbo ako pabalik sa bahay. Nagtago ako sa ilalim ng kama. Naghintay ako. Hindi ko alam kung ano yung naghihintay ko. Pero ang alam ko lang ay natatakot ako. Hawak-hawak ko yung anting-anting na bigay ni Lolo. Tapos bigla siyang nalaglag. Narinig ko na may pumasok sa bahay. Tapos naramdaman ko na may nakatingin sa akin doon sa ilalim ng kama. Nung tumingin ako, nakita ko yung mukha ng aswang. Nagsisigaw ako. Tapos, tumakbo palabas ng bahay. Nasa likod ko yung aswang. Pero, si Lolo, sinalubong niya yung aswang.
May dala siyang itak, pinagtataga niya yung aswang. Nung makita ko na patay na yung aswang, dun ko lang nalaman na si Lola pala yon. Sabi ni Lolo, hindi ko raw kasalanan ang nangyari kay Lola, pero sa totoo lang, kitang-kita ko sa mga mata niya yung lungkot at bigat ng desisyon niyang patayin si Lola. Wala siyang choice, kailangan niyang protektahan kami. Sabi ni Lolo, hindi pa raw tapos ang laban namin sa mga aswang. Kasi may iba pang aswang na maghahanap kay Lola. At kapag hindi raw namin sila naunahan, baka kami naman ang kainin nila. Mula noon, ako na yung kasama ni Lolo sa pagbabantay sa baryo namin. Kahit takot pa rin ako, alam kong kailangan kong maging matapang para sa baryo namin. Natutunan ko yung mga kwento ng matatanda at ako na rin ang nagsasabi sa mga kabataan tungkol sa mga aswang na galing sa kagubatan. Pero hindi lang aswang ang nagmula sa kagubatan. Marami pang iba. At dahil nga sa karanasan ko kay Lola ay nakahanda ako sa mga susunod pang panganib na nagmula sa kagubatan. Sa ngayon ako na ang pinakamatanda sa baryo namin. Ako na rin ang tagapagsalita sa mga karatig baryo kapag may mga aswang o iba pang nilalang na nagmumula sa kagubatan. Noong 2019, umuwi ako sa probinsya namin sa Isabela para sa libing ng isang kamag-anak. Isa sa mga bagay na gusto ko sa probinsya namin ay yung katahimikan. Yung tipong maririnig mo lang yung hangin na humahampas sa mga dahon. Napapalibutan kami ng mga bundok. Sa isang gilid ay may makapal na kagubatan. Sabi ng mga matatanda, may mga anito raw na nakatira sa mga bundok at kagubatan na yon. Mga espiritu ng kalikasan na nangangalaga sa mga puno at halaman. Sa unang gabi ko roon, nagising ako sa mga bulong na nagmumula sa mga pader. Hindi ko na lang pinansin dahil baka parte lang yon ng mga alamat tungkol sa anito. Nang sumunod na gabi, hindi na bulong ang narinig ko, kundi tawag. May tumatawag sa pangalan ko mula sa atik. Nung puntahan ko yung atik, wala akong nakita. Maliban sa isang lumang rebulto na nakatayo sa gitna ng sahig. Hindi ko alam kung bakit, pero parang bigla akong nalungkot nung makita ko yung rebulto. Parang may nagbago sa pakiramdam ko. Habang tumatagal ako sa probinsya, mas lalo pang dumalas yung mga kababalaghan. May mga bagay na gumagalaw ng kusa. May mga anino na sumusunod sa akin. May mga boses na tumatawag sa pangalan ko. Sa paghalungkat ko sa mga gamit ng lolo ko, may nakita akong diary. May isang entry doon na nakatawag ng pansin ko. Kwento ng lolo ko, nung kabataan daw niya, may isang mabait na espiritu na tumulong sa kanya. May altar daw yung espiritu sa kagubatan at doon siya nag-aalay ng mga pagkain. Nainggit ako sa lolo ko. Gusto ko ring maramdaman yung koneksyon na yon sa mga espiritu. Sabi ko sa sarili ko, hahanapin ko rin yung altar na yon at mag-aalay ako ng pagkain para sa anito. Pinalaan ako ng lolo ko sa panaginip na huwag kong gagawin yon. Pero matigas yung ulo ko, kaya nung hapon na yon, pumasok ako sa kagubatan. Habang naglalakad ako, pakiramdam ko may nagmamasid sa akin. Hindi ko lang pinansin, pero alam ko na may nilalang na sumusunod sa bawat galaw ko. Doon ko napatunayan na hindi lang kwento ang anito. Pag-uwi ko, pinuntahan ko yung isang matandang babae na kilala sa lugar namin bilang manggagamot at albularyo. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Sabi niya, may gustong sabihin sa akin ang mga anito. Kaya kailangan daw namin gumawa ng ritual para makausap ang mga ito. Nung gabing yon, naglagay kami ng altar sa gitna ng sala. Yung ilaw ng kandila lang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Nag-alay kami ng pagkain at mga bulaklak. Nagdasal yung matanda. Nagbasa ng mga orasyon. Nagdasal ako sa tabi niya. Nung magbukas ako ng mata, nagulat ako dahil nagliliparan yung mga gamit sa bahay. May mga boses na nagsisigawan. May mga anino na naglalakad sa paligid.
Tumayo ako at sumigaw. Nung gabing yon, napanaginipan ko yung lolo ko. Sabi niya may kasunduan daw siya sa isang anito. Nakalimutan daw niyang sabihin sa akin na kailangan kong magpasintabi kapag pumasok ako sa kagubatan. May bagyo nung gabing yon. Nasa sala ako at nakikinig sa mga bulong na nagmumula sa mga pader. Bigla kong narinig yung boses ng matanda na tumatawag sa pangalan ko. Nung lumabas ako, nakita ko siya sa gitna ng bakuran. May tinuturo siya sa direksyon ng kagubatan. Nakita ko yung nilalang na may mahabang mga braso. Nakatingin ito sa akin at nagsalita. Hindi ko naintindihan yung sinabi niya, pero alam kong galit siya. Sabi ng matanda may altar daw ito sa kagubatan at naabala ko yun. Kaya kailangan kong magbayad. Parang may utang na loob akong kailangang tuparin. Nung sumunod na araw, hindi na nakita yung matanda. Hinanap namin siya, pero hindi na namin siya nakita. Hanggang sa ngayon, nawawala pa rin siya. Naalala ko lang yung sinabi ng nilalang na kailangan kong magbayad. Siguro kinuha niya yung matanda bilang kabayaran sa naabala kong altar. Nagdesisyon ako na sa probinsya na lang tumira. Parang dito ko na rin nahanap yung sarili ko. Hindi na ako umalis. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin yung mga bulong na galing sa mga pader. Parang sinasabi nila na hindi sila mawawala. Pinapaalala sa akin na nagmamasid lang sila, na nasa paligid lang sila, na hindi sila alamat o kwento lang, totoo ang anito.